Mayroon akong ka-live-in before at nagkaanak siya sa ibang lalaki. Pinatawad ko siya dahil mahal ko siya. Pinagamit ko ang apelido ko sa bata pero dahil di nagbago ang aking ka-live-in, ay nagkahiwalay kami. Ngayon gusto niya na sustentuhan ko sila ng stepson ko. Legal po ba yun? Alam niyo po mga kasambahay ha, nung nabasa ko itong katanungan ni Andy, ako'y talagang medyo nalito. Kasi si Andy po, to be clear no, si Andy ay lalaki. So ang sinasabi niya ngayon, may kinakasama siyang babae. At yung babae pala ay nabuntis ng ibang lalaki. So ngayon dahil sa kanyang pagmamahal doon sa kanyang kinakasama, no? So again, hindi sila kasal ha, kinakasama po ni Andy itong babae ay kumbaga pinanagutan niya yung babae kahit hindi po siya yung ama ng bata. Kinilala niya at talagang sa by document sa birth certificate po kasi no, isusulat kung sino po yung tatay at kung ina-acknowledge ng tatay. So malamang po ay naka-apelyido kay Andy yung bata, no? Pero naku, mukhang ganun pa rin po yung yun daw pong lifestyle nung kinakasama ni Andy at baka po mukhang meron pa rin pong affairs yung babae no sa ibang lalaki no. Alam niyo po ako medyo sasabihin ko na po to be honest, medyo magkakapatong-patong po na kaso ito no kasi to be honest po kapag ginawa po natin na ipepeke natin yung papeles ng bata at sasabihin na anak mo siya, actually it's also considered as a crime kasi it's simulation of birth. Simulation or simulation of birth. Kasi ang magiging legally speaking, anak niyo po yung bata, di ba? Kasi in-acknowledge nyo, pinatunayan nyo based on legal documents na siya po ay anak nyo. Ngayon, if you're going to challenge that, kailangan nyo rin po mag-file ng another case to say na hindi nyo po talaga kadugo yung bata na iba po yung tatay niyaan. But again, the court will have to decide and determine kung talaga nga bang may katotohanan yan. No? So again, baka po magkaroon ng paternity test, no? Para po sabihin at mapatunayan na hindi nyo nga po anak yung bata. Kasi definitely po kay Andy, kung anak nyo po yung bata, meaning biologically speaking, kayo yung tatay, syempre kailangan yung sustentuhan. Pero kung hindi naman po kayo yung tatay, no, at kagaya niyan, hindi na kayo magsasama ng nanay, ay hindi naman po kayo legally obligated po na sustentuhan yung bata. Pero kailangan po, i-clarify muna sa documents kasi kailangan po, lumabas muna sa documents talaga na which in that case, medyo magkakaproblema din po si Andy dahil nga po, pinirmahan niya na siya yung tatay at siya po ay, kumbaga pinananagutan niya. No? So, in that sense, nagkaroon din po ng panluloko po, no? Kasi, kumbaga, fina-falsify natin yung document na isang bata na wala naman pong kamuwang-muwang at walang kinalaman at sasabihin nyo na, dahil tayo nag-usap, no? Tayo na yung mag-a-arrange amongst ourselves. O ako yung nakapirmang tatay, so therefore ako yung tatay. No? So, legally speaking now, si Andy ay siya yung tatay ng bata unless i-challenge niya at magkaroon po ng court order saying na hindi nga siya po yung tatay ng bata. No? So again, no, kay Andy, kailangan po ng court declaration stating na hindi po kayo yung tatay ng bata kasi as it now stands, no, dahil may mga legal documents na magpapatunay na pinirmahan nyo naman po na kayo yung tatay, talaga pong legally speaking, you will be bound to give financial help sa bata dahil nga po again, from a legal perspective, kayo po yung tatay ng bata, no? Unless you prove otherwise at mag-file kayo ng kaso sa korte. At upon determination of the court, which of course the court will probably ask na magkaroon ng paternity test at malaman po na talagang hindi kayo yung tatay, then only on that case, no, sa ganong pagkakataon and on that instance lang po, sasabihin ng korte na hindi po kayo magkakaroon ng pananagutan para sustentuhan ang bata at kung sino man talaga yung tatay niya, ayun dapat ang habulin para magsustento sa kanyang anak.